Ako, kaibigan ko si Sarah, kaibigan ko rin si Martin. Pero hindi nangangahulugan yun na hindi na tayo dapat magkaroon ng pagbabago. Dahilan ba yun? Dahilan ba yun? Ayaw namin nagchat-chat kasi si Martin ang initiator. Makasara kami. Anong kinalaman yan? Okay, next question. Punta na tayo sa susunod ng katanungan. Medyo mainit, mapusok talaga ang ating sekretary. Magkikredit talaga natin yan sa mga polisiya ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi ang kahirapan naman ay ang talagang unang-unang tugon dyan ay ang pagkakaroon ng economic development at ang pagkakaroon ng mga trabaho. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang ating employment rate ngayon ay 96.9. Ito ang pinakamataas na employment rate sa loob ng 18 taon. In 18 years. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong klase ng employment rate, ng ganito kataas. At iba ang aking figure na nabasa, ang inilabas kasi naman ng NEDA at ang PSA pala ay 25 point something ang poverty rate na bumaba ng 23 something. So, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mahigit kumulang 1 million Filipinos ang pagbangon sa poverty threshold. At yan na rin ay dahil sa mga polisiya ni Presidente Bongbong Marcos. At ngayon ay hindi lang masyadong nababasa sa pahayagan, ay isa sa unang-unang advokasya ni Presidente ngayon ay yung magkaroon ng kuryente sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasi nga ang kuryente ang makakapagpabago sa ating ekonomiya dahil magkakaroon lamang ng mga economic activities ang mga lugar kung kumpleto ng kuryente. Hindi magkakaroon ng mga factory, hindi magkakaroon ng mga hanap buhay ang mga tao kung kulang ang kuryente. Ang mga kabataan ay of course ay gawin nilang maging makabuluhan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-acquire ng good education. Kasi between an educated youth and sa isang walang pinag-aralan, sino ang magkakaroon ng magandang trabaho dyan? Baka nga yung walang trabaho ay yung walang pinag-aralan, ang kauwian pa niyan baka maging drug pusher pa yan. O yung nakapag-aral, nakapatapos ng high school, nakatapos ng college, maging engineer yan, makapaghanap pa ng magandang trabaho. Kaya dapat talaga ay maganda ang edukasyon. At siyempre ay dapat ay magtiwala sa gobyerno at palaging ayunan kung ano man ang advokasya ng gobyerno. Sapagkat wala namang gobyerno na gugustuhin na maging mahirap lahat ng mga tao. Okay. Yan. Yan ang sagot sa tanong. Harold po Toledana ng BBM Youth Movement. Binigyan na kita ng movement, sarili mo, magkakaroon ka na ng panibago mong grupo. So, bago tayo magsama-sama kumain, gusto ko munang tawagin ngayon para sa pagpapasalamat at pagsasara. Bago po natin uling pagpapasalamat ni Secretary Larry, ang aming pong head po ay si Miss Alaris Gadon po. Ay, may nais pala ako idagdag tungkol dun sa Chacha, ano? Ang isa sa mga ini-issue ngayon dyan sa Chacha ay dahil na kung People's Initiative daw yan, bakit daw si Speaker Martin Romualdez ay parang siya ay yung initiator? Ganito ang sagot ko dyan. As a Filipino, si Speaker Martin Romualdez may karapatan pa rin na ma-involve dyan sa People's Initiative. Kahit pa ba congressman siya, kahit pa ba Speaker of the House, meron pa rin siyang political rights. At saka yung mga ginagawa nilang investigasyon sa Senado na, saan ang galing yung pera na ano? Bakit kayo nagpi-People's Initiative? Para sa akin, mali yun. Ano naman ang pakialam ko kung saan ang galing pera niya?
hanggang hindi niya ako sinasaktan, hanggat hindi niya ako pinagnanakawan, hanggat hindi niya ako minumura, wala akong pakialam kahit magpapirma ka ng 1,000,000 pirma. Hindi, wala akong pakialam kung saan ang galing ang pera mo. Hindi mo naman ninakaw. O bakit mo ako tatanungin? Ha? Nagpapapirma kayo, saan ang galing ang pera nyo? Bullshit! Ano pakialam mo sa pera namin? Di ba? Ninakaw mo ba yun? Namigay ka ng 100 pesos, hindi naman reward yun. Yun bilang pamasahe mo dahil na nagagaling ka pa sa mga barangay, pupunta ka dun sa lugar na pipirmahan. Alam nga naman na hindi ka man lang bigyan kahit pamasahe. Ano ba naman yung 100 pesos? Suhol ba yun? Hindi naman suhol yun, 100. At saka, walang bawal doon. Walang bawal. Alam niyo kung bakit? Hindi naman vote buying yun dahil walang eleksyon. Hindi ko naman sinabi, ito 100, iboto mo si Mayor, ha? So, walang bawal doon. Kaya nagtataka ako, bakit iniimbestigahan pa yan? Paano kung sabihin ko, ako nagbigay ako ng pera dyan, para pang gastos nila sa pagpapirma, Ano masama ron? Unang-una, ninakaw ba niya yung pera sa akin? Hindi. Ninakaw ko na yung pera para ibigay sa kanya? Hindi. So, anong pakialam nyo? Kahit pa ba? Bakit dati? Bakit dati? Si Presidente Duterte, nagnais na palitan yung konstitusyon. Presidente na siya noon. Don't tell me na wala siyang political rights. Political rights yun yung pagbabago Ganon din si Speaker Martin Romualdez. Kung gugustuhin man niya na magkaroon ng People's Initiative, karapatan niya bilang Pilipino, meron siyang political rights. So hindi dapat questionin yun. Na hindi kami papayag niya sa tsa-tsa kasi si Martin ang nag-initiate. So what? Pilipino rin yun. May karapatan din yun sa pagbabago. Kung ang dahilan mo lang, hindi, makasara kami Ayaw namin kay Martin. Sige. At alam niyo naman ako, very passionate dyan. Hindi ko lang kasi talaga makuha kung ano yung logic. Hindi ko malaman kung ano yung logic. Ayaw mo ng pagbabago. Ayaw mo ng magandang kinabukasan. Dahil kasi makasara ka at galit ka kay Martin. Anong klase katwiran nyo? May perpetuation of power. Asan? Asan yung perpetuation? Pagka nagkaroon ba ng tsa-tsa, automatic presidente si Martin? Hindi naman Sino ba nagsabing ganun? Di ba? Pagka nag-tsa-tsa ba, 50 years na magiging presidente yung si Martin para sabihin nila ng perpetuation? Hindi nga tayo sigurado kung mananalo siya di ba? So, asan ang perpetuation to power? Talaga yung mga tao, hindi ko malaman kung anong klaseng dahilan. Yan. Bago natin. Salamat. Sana